Huwag kang mag-alala, Ma. Selyado na ang lahat. Carmencita's name is already on the title deed. Sally thinks she's building a future, but she's just paying for my debts. Once the wedding is over, we will find a way to kick her out of that house. Para saan pa at naging abogado ang kaibigan ko kung hindi niya magagawa ng paraan ang pirma ng babaeng yan? Ang boses ni Leandro ay tila isang malamig na hanging amihan na biglang naging yelo sa pandinig ni Salvacion. Nakatayo siya sa labas ng nakapinid na pinto ng kanilang magiging silid. Suot ang kanyang luma at kupas na apron. Sa kanyang mga kamay ay maingat niyang dala ang isang tray ng mainit pang kare-kare. Ang paboritong putahe ni Leandro na 4 na oras niyang matiyagang niluto sa gitna ng kanyang pagod mula sa trabaho. Ang samyo ng mani at pag-uong na dati ay nagpapahiwatig ng kalinga ay tila naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Sa gilid ng tray, nakapatong ang isang maliit na pilus na kahon. Ang relong nasa loob niyon ay pinag-ipunan niya ng 6 na buwan bilang sorpresa para sa anibersaryo ng kanilang unang pagtatagpo. Naramdaman ni Sally ang marahas na pagpintig ng kanyang dibdib, isang kaba na tila nagnanais na bumali sa kanyang mga tadyang. Ang kanyang mga daliri, na puno ng mga kalyo mula sa 10 taong pagkayod bilang isang accountant, ay nagsimulang manginig mang hindi kontrolado. Ang tray na kanyang hawak ay dahan-dahang tumitimbang. Tila ba ang bawat butil ng kanin at bawat piraso ng karne ay naging mga bato ng kataksilan na pilit siya ibinabaon sa lupa. Nanlamig ang kaniyang mga paa sa gitna ng init ng kusina at ang hangin sa malawak na pasilyo ng bahay na kaniyang binili gamit ang sariling dugo at pawis ay tila nawala ng oxygen. Matalino ang anak ko. Ang mapanuyang tawa ni Doña Imelda ay sumunod, kasing talim ng isang punyal na humiwa sa katahimikan. Dapat lang na mapunta ang bahay na yan kay Carmencita. At least siya may pinag-aralan at galing sa disenteng pamilya. Hindi tulad ng babaeng yan na walang kahit anong pundasyon, kundi ang perang kinita sa kung saan-saan. Make sure you get the rest of her savings before the church bells ring. Bakit ang tahanang itinuring kong langit ay naging pugad na mga ahas na handang lumamang sa aking pagkatao? Bakit ang lalaking pinangakuan ko ng aking buong buhay ay siya ring arkitekto ng aking mabilisang pagkawasak? Dahan-dahang umatras si Sally. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na tiles ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi niya binitiwan ng tray, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay tuluyan ng pinalitan ng isang madilim at matigas na determinasyon. Ang kanyang salvasyon ay hindi namang mumula sa pag-ibig, kundi sa apoy ng katarungang siya mismo ang magsisindi. Ang bawat ngiti ni Leandro ay tila isang malapot na lason na pilit niyang ipinapainom kay Sally sa bawat segundong lumilipas. Pagpasok ni Sally sa silid, dala ang tray ng pagkain. Mabilis na itinago ni Leandro ang kanyang cellphone sa bulsa. Ngunit ang kislap ng pagkakasala sa kanyang mga mata ay hindi nakatakas sa mapanuring paningin ng isang babaeng accountant na sanay maghanap ng butas sa mga numero. "Sally, darling, bakit ang tagal mo? I'm starving," ani Leandro habang lumalapit at dahan-dahang hinahaplos ang pisingi ni Sally. Ang kanyang boses ay punong-puno ng laming, ang uri ng laming na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Sally, ngunit ngayon ay nagpapanginig lamang sa kanyang kalamnan sa diring-diri. "You look pale. Masyado ka na namang nagpapakapagod sa trabaho. Don't worry, once we're married, you can take a break. Ako na ang bahala sa lahat." Naramdaman ni Sally ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang inilalapag ang pagkain sa lamesa. Gusto niyang isigaw ang lahat ng narinig niya. Gusto niyang itanong kung paano nito nagawang ilagay ang pangalan ng ibang babae sa titulong siya ang nagbayad. Ngunit pinili niyang manahimik. Ito ang kanyang golden moment. Agdahan-dahang pagpunas niya sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay mariing dumiin sa kahoy habang pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. "Salamat, Leandro. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat bago ang malaking araw." Ang mahinang sagot ni Sally.
Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay maaring maputol. Eksaktong natapos ang kanyang pangungusap nang marinig ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa harap ng kanilang gate. Ang mahabang busina ay sinundan ng tunog ng pagbukas ng pinto ng kotse sa ibabaw ng graba. Lumabas si Doña Imelda mula sa salas. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa tuwa na hindi kailanman nakita ni Sally para sa kanyang sarili. "Andiyan na siya! Leandro, handa na ba ang lahat?" Ang masiglang tawag ng matanda. Bumukas ang pintuan ng bahay at pumasok ang isang babaeng tila kinuha mula sa pahina ng isang mamahaling magazine. Si Carmencita. Nakasuot ito ng isang asul na bestidong seda na kumikinang sa bawat galaw. Ang kanyang pabango ay amoy ng mga sariwang liryu na agad na lumason sa samyo ng nilutong pagkain ni Sally. "Leandro! Tita Imelda! I missed you both so much!" Ang masayang bati ni Carmencita habang humahalik sa pisngi ni Imelda at pagkatapos ay kay Leandro, isang halik na tumagal ng higit sa nararapat para sa isang simpleng kaibigan. Tumingin si Leandro kay Sally nang may bahid ng pag-aalinlangan, ngunit mabilis itong napalitan ng kanyang bihasang maskara. "Sally, meet Carmencita. She's my childhood friend. Kauwi niya lang galing abroad at dahil wala pa siyang matuluyan, I told her na dito muna siya sa guest room natin hanggang matapos ang wedding." Naramdaman ni Sally ang pag-akyat ng asido sa kanyang sikmura. Ang kanyang sariling bahay, ang kanyang pinaghirapang pundasyon, ay ginagawa na nilang pugad ng pakikiapid sa harap mismo ng kanyang mga mata. Dinala ni Doña Imelda ang kanyang mapanuring titik kay Sally. Ang kanyang mga mata ay tila naghuhubad sa danggal ni Sally. "Sally, huwag ka lang tatayo riyan na parang tuod. Ipagtimpla mo ng tsa ang ating bisita. At make sure it's the expensive one, hindi yung mga nabibili mo lang sa kanto." Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Sally at bumulong sapat na upang marinig lamang ng dalawa habang nakatingin sila kay Carmencita na masayang nakikipag-usap kay Leandro. "Be a good girl, Sally. Carmencita is like a daughter to me, someone with class and elegance. Unlike your unknown roots na hindi natin alam kung saan nanggaling. Magpasalamat ka at pinapayagan ka naping magsilbi sa isang katulad niya sa loob ng bahay na ito." Nanigas ang buong pagkatao ni Sally habang hawak ang hawakan ng takure sa kusina. Ang tunog ng papalapit na pagpapakulo ng tubig ay tila bawat pintig ng kaba at galit sa kanyang dibdib. Sa labas, naririnig niya ang mahinang tawanan nina Leandro at Carmencita. Tila ba sila na ang tunay na mag-asawa at siya ay isa lamang katulong na hindi binabayaran? Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang katanungan ang umalingaw na sa kanyang isipan. Sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito kapag ang bawat pako at semento ay binayaran ng kanyang mga luha? Biglang tumunog ang cellphone ni Leandro sa ibabaw ng counter malapit sa kamay ni Sally. Isang notification ang lumitaw sa screen mula kay Carmencita na nakaupo lang sa kabilang silid. "I'm so excited to sleep in our new bedroom tonight. Once she's gone, the house is finally ours." Hinigpitan ni Sally ang hawak sa tasa hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng porselana. Ang unos ay nagsimula na at tinitiyak niyang walang makakaligtas sa kanyang mabilisang pag-agos. Napakadali niyang utuin, Leandro. Isang iyak ko lang tungkol sa utang ko. Ibinigay na niya sa akin ang access sa laptop niya. Akala niya talaga ay tinutulungan ko siyang mag-audit ng budget para sa kasal niyo. Pero ang totoo, yun na ang pagkakataon ko para makuha ang digital signature niya para sa mga dokumento ng bahay. Ang boses ni Marites ay tila isang matalas na karayom na direktang itinusok sa kailaliman ng puso ni Sally. Nakatayo si Sally sa madilim na sulok ng kusina. Hawak ang isang maliit na velvet na kahon na naglalaman ng isang gintong bracelet. Isang regalo na pinag-ipunan niya upang ibigay sa kanyang matalik na kaibigan bilang pasasalamat sa pagiging maid of honor nito.
Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marites ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng tiwala ni Sally sa mundo. Naramdaman ni Sally ang marahas na pagpintig ng kanyang mga ugat sa kanyang sentido. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang manginig, dahilan upang halos mabitawan niya ang regalong kanyang hawak. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging kasing lamig ng semento at ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Sa bawat mahinang tawa ni Marites habang nakikipag-usap kay Leandro sa balkona, naramdaman ni Sally ang pagguho ng 10 taon ng kanilang pagkakaibigan. "You're the best, Marites." Ang boses ni Leandro ay punong-puno ng paghanga na kailanman ay hindi narinig ni Sally para sa kanyang sarili. "Kung hindi dahil sa tulong mo, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa naililipat ang titulo kay Carmencita. Don't worry, once the house is legally sold to her and Sally is out, you'll get your commission. Sapat na yon para mabayaran ang lahat ng credit card debts mo." "I know, Leandro. Kaya nga kailangang maging maayos ang performance natin hanggang sa matapos ang kasal," ani Marites nang may mapanuyang tono. "Kailangang isipin ni Sally na tayo lang ang kakampi niya laban sa mami mo. Para mas lalo siyang kumapit sa atin, mas lalong madali siyang kontrolin." Naramdaman ni Sally ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang mga luhang dati ay mabilis pumatak sa kanyang mga pisngi ay tila natuyo na, pinalitan ng isang matigas at nag-aapoy na pot sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang wedding ring, ang simbolo ng kanyang pangarap na pamilya. At sa isang saglit ay naramdaman niya ang diring-diri. Hindi lamang asawa ang nawala sa kanya. Maging ang kaisa-isang taong itinuring niyang kapatid ay naging anino na rin ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang lumayo si Sally mula sa kusina. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat na tila isang aninong walang likhang tunog. Pumasok siya sa kanyang silid at mabilis na binuksan ang kanyang lumang tablet na nakatago sa ilalim ng mga damit. Dahil sa kanyang pagiging accountant, palaging nakasync ang kanyang mga devices. Doon, nakita niya ang log ng mga files na binuksan ni Marites noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga bank statements, ang kanyang personal signatures, at ang lahat ng kanyang pinaghirapang investments. Nanginginig ang mga daliri ni Sally habang binubuksan ang isang audio file na hindi sinasadyang na-record ng kanyang security app nang may sumubok mag-login sa kanyang device gamit ang maling password. Ang boses ni Marites at Leandro ay umalingaw sa loob ng madilim na kwarto. Nagtatawanan tungkol sa kanyang kabobohan at kung paano siya magiging palaboy matapos ang anunsyo sa kasal. Bakit ang mundong ito ay mapaglaro sa mga taong tapat? Bakit ang bawat kamay na aking hinawakan ay siya ring kamay na tumulak sa akin sa bangin ng kahihiyan? Naramdaman ni Sally ang marahang paghaplos ng hangin mula sa bintana, tila babulong ng kanyang yumaong ina na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang pangalan ay Salvacion, isang kaligtasan. Humikpit ang hawak niya sa tablet. Ang kanyang mga kuko ay dumiin sa screen hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Isang malakas na katok ang narinig mula sa kanyang pinto. "Sally? Darling, are you inside? Marites is leaving. Hindi ka man lang ba mag-goodbye sa best friend mo?" Ang masiglang tawag ni Leandro mula sa labas. Tumingin si Sally sa pinto. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng purong katatagan. Pinahid niya ang huling bakas ng dumi sa kanyang pisngi at dahan-dahang tumayo. Ang laban ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang ang bawat barya at bawat luha na kinuha nila ay babalik sa kanila ng may kasamang bagsik. "I'm coming, Leandro," ang malamig na sagot ni Sally habang maengat na isinasalin ang audio file sa isang cloud storage na siya lamang ang nakakaalam. "Wait for me." Napakadali niyang utuin, Leandro. Isang iyak ko lang tungkol sa utang ko, ibinigay na niya sa akin ang access sa laptop niya. Akala niya talaga ay tinutulungan ko siyang mag-audit ng budget para sa kasal niyo. Pero ang totoo,
Yun na ang pagkakataon ko para makuha ang digital signature niya para sa mga dokumento ng bahay. Ang boses ni Marites ay tila isang matalas na karayom na direktang itinusok sa kailaliman ng puso ni Sally. Nakatayo si Sally sa madilim na sulok ng kusina. Hawak ang isang maliit na velvet na kahon na naglalaman ng isang gintong bracelet. Isang regalo na pinag-ipunan niya upang ibigay sa kanyang matalik na kaibigan bilang pasasalamat sa pagiging maid of honor nito. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marites ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng tiwala ni Sally sa mundo. Naramdaman ni Sally ang marahas na pagpintig ng kanyang mga ugat sa kanyang sentido. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang manginig, dahilan upang halos mabitawan niya ang regalong kanyang hawak. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging kasing lamig ng semento, at ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Sa bawat mahinang tawa ni Marites habang nakikipag-usap kay Leandro sa balkona, naramdaman ni Sally ang pagguho ng 10 taon ng kanilang pagkakaibigan. "You're the best, Marites." Ang boses ni Leandro ay punong-puno ng paghanga na kailanman ay hindi narinig ni Sally para sa kanyang sarili. "Kung hindi dahil sa tulong mo, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa naililipat ang titulo kay Carmencita. Don't worry. Once the house is legally sold to her and Sally is out, you'll get your commission. Sapat na iyon para mabayaran ang lahat ng credit card debts mo." "I know, Leandro. Kaya nga kailangang maging maayos ang performance natin hanggang sa matapos ang kasal," ani Marites nang may mapanuyang tono. "Kailangang isipin ni Sally na tayo lang ang kakampi niya laban sa mami mo. Para mas lalo siyang kumapit sa atin, mas lalong madali siyang kontrolin." Naramdaman ni Sally ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang mga luhang dati ay mabilis bumatak sa kanyang mga pisngi ay tila natuyo na, pinalitan ng isang matigas at nag-aapoy na puot sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang wedding ring, ang simbolo ng kanyang pangarap na pamilya, at sa isang saglit ay naramdaman niya ang diring-diri. Hindi lamang asawa ang nawala sa kanya. Maging ang kaisa-isang taong itinuring niyang kapatid ay naging anino na rin ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang lumayo si Sally mula sa kusina. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat na tila isang aninong walang likhang tunog. Pumasok siya sa kanyang silid at mabilis na binuksan ang kanyang lumang tablet na nakatago sa ilalim ng mga damit. Dahil sa kanyang pagiging accountant, palaging nakasync ang kanyang mga devices. Doon nakita niya ang log ng mga files na binuksan ni Marites noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga bank statements, ang kanyang personal signatures, at ang lahat ng kanyang pinaghirapang investments. Nanginginig ang mga daliri ni Sally habang binubuksan ang isang audio file na hindi sinasadyang na-record ng kanyang security app nang may sumubok mag-login sa kanyang device gamit ang maling password. Ang boses ni Marites at Leandro ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na kwarto. Nagtatawanan tungkol sa kanyang kabobohan at kung paano siya magiging palaboy matapos ang anunsyo sa kasal. Bakit ang mundong ito ay mapaglaro sa mga taong tapat? Bakit ang bawat kamay na aking hinawakan ay siya ring kamay na tumulak sa akin sa bangin ng kahihiyan? Naramdaman ni Sally ang marahang paghaplos ng hangin mula sa bintana. Tila babulong ng kanyang yumaong ina na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang pangalan ay Salvacion, isang kaligtasan. Humigpit ang hawak niya sa tablet. Ang kanyang mga kuko ay dumiin sa screen hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Isang malakas na katok ang narinig mula sa kanyang pinto. "Sally? Darling, are you inside? Marites is leaving. Hindi ka man lang ba mag-goodbye sa best friend mo?" Ang masiglang tawag ni Leandro mula sa labas. Tumingin si Sally sa pinto. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong katatagan. Pinahid niya ang huling bakas ng dumi sa kanyang pisngi at dahan-dahang tumayo. Ang laban ay hindi pa tapos, at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang ang bawat barya at bawat luha na kinuha nila ay babalik sa kanila ng may kasamang bagsik.
I'm coming, Leandro, ang malamig na sagot ni Sally habang maengat na isinasalin ang audio file sa isang cloud storage na siya lamang ang nakakaalam. Wait for me! Sally, siguraduhin mong walang kahit isang mantsa ang mga tasa. Ayokong mapahiya sa mga kumareko dahil lamang sa kagaslawan mo. At huwag kang masyadong lulutang-lutang ang isip, magmukha ka namang masaya kahit na alam nating lahat na hindi ka nabibilang sa mundong ito. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang malat at tuyong dahon na kinakalos sa pader ng kanyang katinuan. Nakatayo si Sally sa kusina, pasa ng bigat ng isang dambuhalang tray na yari sa pilak, punong-puno ng mga mamahaling porselana at mga kakaning siya mismo ang gumawa sa gitna ng kanyang puyat. Ang bawat hakbang niya patungo sa veranda ay tila paglakad sa isang linyang apoy. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga bisig, ngunit mas matindi ang panginginig ng kanyang kalooban sa tindi ng diring-diri sa kanyang mga kaharap. Sa labas, sa ilalim ng malalambot na anino ng mga puno ng hiyas sa hardin, nakaupo ang mga kaibigan ni Imelda. Kasama nila si Carmencita na tila isang reynang nakasuot ng puting bestida, habang si Leandro ay nakasandal sa kanyang tabi, masuyong hinahaplos ang kanyang buhok. Ang bawat halakak nila ay tila bawat saksak sa puso ni Sally, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Sally dear, iwan mo na iyan diyan. Bakit ba kasi ang bagal-bagal mo? You're acting like a maid, not a bride-to-be. Ang mapanuyang puna ni Carmencita habang tinitingnan si Sally mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Tila ba ninanamnam ang bawat segundong nakikita, niya naghihirap ang babaeng inagawan niya ng lahat. Naramdaman ni Sally ang panunuyo ng kanyang bibig. Ang kanyang mga daliri ay mariing dumiin sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingin siya kay Leandro, pilit na naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang kanyang mapapangasawa ay mabilis na umiwas ng tingin at uminom na lamang ng tsa. Tila ba isa siyang banyaga sa loob ng kanyang sariling tahanan? Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahan niyang inilapag ang huling tasa sa harap ni Leandro. Sa isang saglit, ang kanyang hinlalaki ay dumampi sa kamay ng lalaki. Ang kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit na yon ay tila malamig na bangkay na amoy kataksilan. Hindi siya nagsalita. Pinanatili niya ang kanyang mukha na tila isang kalmadong lawa. Kahit na sa kailaliman yon ay may isang dambuhalang daluyong na handang lumamon sa kanilang lahat. Enjoy your tea, Leandro, ang mahinang bulong ni Sally. Ang kanyang boses ay tila isang piping panalangin ng paghihiganti. Tumakas si Sally patungo sa dulo ng kanyang harden upang huminga. Ang amoy ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay humahalo sa pait ng kanyang hininga. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay naputol nang makita niya ang dalawang bulto sa likod ng malaking puno ng nara. Dun, sa gitna ng mga anino ng hapon, nakita niya si Leandro na nakayakap ng mahigpit kay Carmencita. Ang kislap ng dapit hapon ay tumama sa mukha ni Carmencita na nakatinggala sa asawa ni Sally. Ang kanyang mga labi ay may suot na isang mapanirang ngiti. Leandro, ang galing mo talagang pumirma. Kamukhang-kamukha niyang sa kanya. Ang malanding bulong ni Carmencita na narinig ni Sally sa gitna ng katahimikan ng hangin. Once the wedding is over and the papers are filed, this garden will be my private sanctuary. No more accountants, no higing-hing ng hirap. Just us. Naramdaman ni Sally ang paghinto ng tibok ng kanyang puso, kasunod ang isang nakatutulig na dagundong ng dugo sa kanyang mga tainga. Nakita niya ang dahan-dahang pagyuko ni Leandro upang halikan si Carmencita, isang halik na selyado ng kanyang sariling pagkawasak. Ang bawat butil ng kanyang sakripisyo ay tila nilusaw ng tsaa na kanyang isinilbi, ginawang lason na unti-unting sumasakal sa kanyang katinuan. Bakit ang mundong aking itinayo, nang may katapatan ay siya ring mundong, sumusunog sa aking mga pangarap?
Hanggang kailan kailangang manatiling bulag ang katarungan sa gitna ng nakasisilaw na kasinungalingang ito? Hinigpitan ni Sally ang hawak sa kanyang lumang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Pinindot niya ang recorder. Ang bawat salita ng kanilang pagtataksil ay dahan-dahang naitala sa madilim na memorya ng aparato. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kristal, at sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang matinding determinasyon ang sumibol. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa likod ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Marites, ang traidor niyang kaibigan, ay nakatayo sa balkona at nakatitig ng diretso sa kinaroroonan ni Sally sa hardin. Ang kislap ng hinala sa mga mata ni Marites ay tila isang babala na ang kanyang pagmamasid ay hindi nalihim. Sapat ba ang naitalang boses upang bawiin ang kanyang tahanan o ang pagkakahuling ito ang magiging mitsa upang tuluyan siyang ilibing ni na Leandro sa ilalim ng sarili niyang lupa? Masyado kang praning, Sally. Accountant ka, di ba? You should know better kaysa questionin ang bawat sentimong lumalabas sa joint account natin. It's for the wedding preparations, for our future. Huwag mo nang gawing komplikado ang mga bagay na simple lang naman. Ang boses ni Leandro ay puno ng paggainip habang masuyong iniaayos ang laylayan ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Sa kabilang bahagi ng kwarto, nakaupo si Sally sa gilid ng kama, hawak ang kanyang lumang passbook. Sa labas ng bintana, masayang nagtatawanan ang mga florist na nag-aayos ng mga dambuhalang arko ng puting rosas sa kanyang garden, mga bulaklak na nagkakahalaga ng halos 50,000 piso. Habang ang kanyang bank statement ay nagpapakita ng isang biglaang pagbawas ng ₱250,000 na hindi niya matandaang nilagdaan. Naramdaman ni Sally ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Tila ba ang bawat butil ng kanyang pinaghirapang ipon ay dahan-dahang nagiging yelo sa kanyang mga palad. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging isang pisikal na bigat na tila isang dambuhalang pader na dahan-dahang gumuguho sa kanyang hininga. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay kanyang sandigan, ngunit ngayon ay tila isang estranger o nakasuot ng maskara ng pag-ibig habang ninanakawan siya sa harap ng kanyang mga mata. Bakit ang bawat I love you na sinasabi niya ay laging may katapat na bawas sa aking bank account? Gaano kalalim ang hukay na inihahanda nila bago nila ako tuluyang itulak sa limot? Nang makaalis si Leandro para sa isang emergency meeting kasama si Carmencita, hindi na nag-aksaya ng panahon si Sally. Gamit ang kanyang lumang uniforme sa trabaho at isang malaking salamin sa mata, nagtungo siya sa kanyang dating pinaglilingkurang bangko. Ang lamig ng aircon sa loob ng gusali ay tila sumasabay sa panginginig ng kanyang kalooban. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang palad sa malamig na salamin ng telecounter. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang buhay na inilaan sa pagbibilang ng pera ng ibang tao. Nangangarap na balang araw ay magkakaroon siya ng sariling seguridad. Ngayon, ang seguridad na yon ay tila ba isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Grace, kailangan ko ang tulong mo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Sally sa kanyang dating katrabaho. Kailangan kong makita ang orihinal na authorization letter para sa transfer na naganap noong Lunes. Nang ilabas ni Grace ang dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sally. Ang pirma sa ibaba ng papel ay kamukhang-kamukha ng kanyang sariling lagda. Ang bawat kurbada, ang bawat tuldok, ang bawat diin ng panulat. Ngunit alam ni Sally, sa kailaliman ng kanyang katinuan, na hindi siya humawak ng panulat noong araw na yon. Ang digital signature na ninakaw ni Marites ay ginamit upang ilipat ang kanyang mga ipon patungo sa isang personal account na nakapangalan kay Carmencita Hernandez. Salamat, Grace. Huwag mong babanggitin na pumunta ako rito, ani Sally habang maenat na kinukuha ang litrato ng dokumento gamit ang kanyang cellphone. Paglabas niya ng bangko, ang init ng hapon ay tila sumampal sa kanyang muka.
Habang naglalakad siya patungo sa kanto upang pumara ng sasakyan, naramdaman niya ang isang matalas na pakiramdam na may nakatitig sa kanya. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at madilim na shades, nakasandal sa isang post at tila sadyang sinusundan ang kanyang bawat hakbang. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Sally. Hindi ito si Leandro. Hindi rin ito tauhan ni Doña Imelda. Sino ang lalaking ito na tila ba anino ng kanyang bawat kilos? Sapat ba ang ebidensyang nakuha niya upang bawiin ang kanyang buhay o ang misteryosong lalaking sumusunod sa kanya ang magiging bagong banta sa kanyang mabilisang pagtakas? Habang papalapit ang araw ng kasal, ang bawat lihim na kanyang natutuklasan ay tila nagiging isang matalas na tinik na lalong nagpapahirap sa kanyang bawat paghinga. Akala ko ay tuluyan mo nang kinalimutan ang tungkulin mo bilang asawa ko, Sally. Mabuti naman at natahan ka na kaysa mag-aksaya ng panahon sa pagrereklamo tungkol sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Ang isang mabuting asawa ay marunong magtiwala, hindi nagmamanman na parang kaaway. Ang boses ni Leandro ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa balat ni Sally. Pagbalik niya sa bahay mula sa bangko, sinalubong siya nito sa pintuan. Suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Sa likuran ni Leandro, nakita ni Sally si Carmencita na nakaupo sa kanyang paboritong silya sa salas, marahang humihigop ng kape mula sa porsela ng tasa na kailanman ay hindi pinagamit ni Sally sa kahit kanino. Ang bawat kumpas ng kamay ni Carmencita ay tila isang sampal ng pag-angkin sa kanyang pag-aari. Naramdaman ni Sally ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit pilit niyang pinigil ang anumang emosyong nais kumawala sa kanyang mga mata. Ito ang simula ng kanyang sariling dula. Dahan-dahan siyang lumapit kay Leandro at yumuko ng bahagya. Tila ba isang tapat na lingkod na humihingi ng paumanhin. Patawad, Leandro. Masyado lang akong naging emosyonal nitong mga nakaraang araw dahil sa pagod sa trabaho at sa pag-oorganisa ng kasal natin. Huwag kang mag-alala, naintindihan ko na ang lahat. Ang mahinahong sagot ni Sally. Ang kanyang boses ay tila isang kalmadong batis na nagtatago ng isang dambuhalang lason sa kailaliman. Inilabas ni Sally ang isang maliit na pahabang kahon mula sa kanyang bag. May regalo ako sa iyo. Isang munting tanda ng aking pasasalamat dahil sa pag-aalaga mo sa akin. Nagliwanag ang mga mata ni Leandro nang buksan niya ang kahon. Isang mamahaling pluma na yari sa pilak at may ukit ng kanyang pangalan ang bumungad sa kanya. "Han, this is beautiful. Sabi ko naman sa iyo, everything is for us. Gagamitin ko ito sa pagdirma ng marriage contract natin." Ngunit sa loob-loob ni Sally, ang bawat kislap ng pilak na yon ay may dalang lihim. Sa loob ng takip ng pluma ay nakatago ang kaisa-isang hudyat ng kanyang kaligtasan. Isang micro-recorder na may kakayahang sumagap ng boses sa loob ng 24 na oras. Ito ang kanyang golden moment. Habang tinitingnan niya si Leandro na buong pagmamalaking ipinapakita ang pluma kay Carmencita, dahan-dahang lumuhod si Sally upang pulutin ang ilang piraso ng tuyong dahon na nalaglag sa makinis na sahig ng salas. Naramdaman niya ang dumi ng nakaraan na tila ba kumakapit sa kanyang mga palad. Tumingin siya sa dulo ng kanyang mga daliri at naisip ang lahat ng perang ninakaw nila sa kanya. Hindi na siya iiyak. Ang bawat butil ng alikabok na kanyang nililinis na yon ay magsisilbing pako sa kabaong ng kanilang kasakiman. Sally, huwag ka lang basta luhod ng luhod dyan. Ipaghanda mo si Leandro ng kanyang isusuot para sa pre-wedding dinner bukas, ang maautoridad na utos ni Doña Imelda na biglang pumasok sa silid. At siguraduhin mong walang kahit isang lukot ang kanyang Amerikana. Carmencita's parents will be there. At ayaw naming magmukhang dukha ang anak ko sa harap nila. Opo, Mami Imelda, ang sagot ni Sally habang dahan-dahang tumatayo. Nanatili siyang nakayuko habang nararamdaman ang mapanuring titig ni Carmencita sa kanyang likuran. Nang sumapit ang gabi at tulog na ang lahat,
Dahan-dahang pumasok si Sally sa opisina ni Leandro. Ang kanyang bawat hininga ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali bilang biktima. Kinuha niya ang pluma na iniwan ni Leandro sa ibabaw ng lamesa at maingat na inilipat ang memory card sa kanyang tablet. Ang unang narinig niya ay ang mahinang tawanan ni Leandro at Carmencita. "The pen is expensive, Leandro. She's so stupid buying you gifts while you're already selling her soul." Ang boses ni Carmencita ay punong-puno ng pangumutya. "Hayaan mo siya. Once the honeymoon starts, I'll take her to the remote house in the province under the pretense of a getaway. Dun niya pipirmahan ang final insurance and property waiver. After that, I'll leave her there at sasabihin natin sa lahat na nagkaroon siya ng nervous breakdown at kusang umalis." Ang malamig na sagot ni Leandro. Naramdaman ni Sally ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang plano nila ay hindi lamang nakawin ang kanyang bahay. Balak nilang burahin ang kanyang katinuan at pagkatao matapos siyang gamitin. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang tadyang, tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Bakit ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buong mundo ay siya ring gustong pumatay sa aking hinaharap? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para lamang sa kapirasong lupa at semento? Isang malakas na tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto mula sa labas ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumuhit sa siwang ng pinto. Nanigas ang mga kamay ni Sally habang hawak ang tablet. Ang recorder ay patuloy pa ring umiikot. Tila ba naghuhudyat na ang kanyang lihim na pakikinig ay nasa bingit na ng pagkakatuklas? Sino ang nakatayo sa labas ng pinto? Ang misteryo, lalaki ba mula sa bangko? O si Leandro na handa nang ituloy ang kanyang madilim na plano bago pa man dumating ang araw ng kasal? "Ang ganda ng damit mo, Sally. Bagay na bagay sa iyo ang asul, lalo na't yan ang paboritong kulay ni Leandro nung kami pa. Sayang nga lang, at medyo masikip sa iyo sa bandang dibdib, marahil ay dahil hindi ka sanay magsuot ng mga mamahaling disenyo na galing sa mga kumpanyang may pangalan." Ang boses ni Carmencita ay parang isang matalas na aspile na pilit, itinusok sa kailaliman ng puso ni Sally. Nakatayo ang kanyang bisita sa gitna ng malawak na salas, suot ang isang kumikinang na gintong cocktail dress, habang si Sally ay pinilit ni Doña Imelda na isuot ang isang lumang damit na ayon sa matanda ay regalo para sa pre-wedding party ngayong gabi. Ngunit sa isang sulya pa lamang ni Sally sa salamin, alam niyang ang damit na suot niya ay hindi bago. Ito ay ang damit na suot ni Carmencita sa isang lumang litra, to na nakita niya sa social media ni Leandro. Naramdaman ni Sally ang panlalambot ng kanyang mga tuhod habang dahan-dahang inaayos ang kanyang buhok. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila gapang ng libu-libong insekto na nagnanais siyang kainin ng buhay. Sa labas ng kanyang sariling bahay, naririnig niya ang mahinang tugtugin ng biolin at ang tawanan ng mga piling panauhin ni Doña Imelda. Ang bawat halahak nila ay tila isang nakabibiging ingay na bumubura sa kanyang pagkatao. Dito sa gitna ng mga taong ito, siya ay hindi ang reyna ng gabi. Siya ay isa lamang aninong kailangang magsilbi upang mapanatili ang kislap ng mga traidor. Bakit kailangang maging ganito kabait ang bawat hakbang patungo sa altar? Bakit ang telang dapat ay simbolo ng aking kaligayahan ay siya pang nagpapaalala sa akin ng kaisa-isang babaeng nais kumuha ng bawat hininga ko? "Darling, stop overthinking. You look adequate," ani Leandro habang dahan-dahang lumalapit at humahalik sa kanyang no. Ang halik na iyon ay tila isang malamig na marka ng pag-aari, isang selyo na kailanman ay hindi na nagpaparamdam sa kanya ng init. "Mommy just wanted you to feel part of the family history, and Carmencita, she's just being helpful. Be a good host later, okay? Maraming investors ang darating." Ito ang kanyang golden moment. Pinilit ni Sally na ngumiti ng matamis kay Leandro habang marahang inaayos ang kanyang kurbata.
Ang kanyang mga daliri ay dumiin ng bahagya sa leeg ng lalaki, isang munting kilos na tila nagsasabing hawak niya rin ang buhay nito sa kanyang mga palad. Siyempre, Leandro, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang bahay na ito at ang pamilyang ito. Nang magsimula ang party, naging abala si Sally sa pag-iikot ng mga trays ng champagne. Pinapanood niya si Doña Imelda na ipinagmamalaki ang aristokratang pinagmulan ng kanilang pamilya, habang si Carmencita ay nakakapit sa bisig ni Leandro na tila ba sila ang ikakasal. Ang bawat congratulations na natatanggap ni Sally mula sa mga panauhin ay tila bawat saksak sa kanyang danggal. Tumakas si Sally patungo sa madilim na pasilyo malapit sa library upang uminom ng tubig. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang tadyang, tila isang tambol na nagangalit. Ngunit napatigil ang kanyang paghinga nang marinig niya ang mahinang bulungan mula sa loob ng silid. Leandro, hindi na ako makapaghintay. Masyado nang mahigpit ang mga damit ko. Ang boses ni Carmencita ay puno ng paglalambing at kaba. Konting tis na lang, babe. Once the wedding is over and Sally signs the insurance papers for the baby's fund, everything is set. Your child, our child, will grow up in this house as the rightful heir. Ang pabulong na sagot ni Leandro, kasunod ang tunog ng isang marahang haplos na tila ba sa tiyan ng babae na katukoy. Nanlalamig ang buong pagkatao ni Sally. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Ngunit mabilis niya itong nasalo bago pa man tumama sa sahig. Ang katotohanan ay mas nakamamatay pa sa anumang lason. Buntis si Carmencita. At ang perang pinaghirapan niya, ang bahay na kanyang itinayo, ay sadyang inihanda ni Leandro para sa anak ng kaisa-isang babaeng naging anino ng kanyang buong pagsasama. Naramdaman ni Sally ang panunuyo ng kanyang lalamunan at sa gitna ng kanyang pighati, isang katanungan ang umalingaw-naw sa kanyang isipan. Sino ang tunay na ililigtas ng aking salvasyon kapag ang bawat pako sa aking tahanan ay binayaran ng aking mga luha? Biglang bumukas ang pinto ng library at lumabas si Marites, ang kanyang traidor na kaibigan. Ang kislap ng pagkagulat sa mga mata ni Marites nang makita si Sally sa labas ay tila isang hudyat na ang kanyang lihim na pakikinig ay muli na namang nasa pang-anib. Sally? Kanana ka pa ba rito? Ang nanginginig na tanong ni Marites habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. Sapat ba ang tapang ni Sally upang manatiling kalmado sa harap ng kanyang pagkawasak? O ang balitang ito ang magiging mitsa upang tuluyan na siyang sumabog bago pa man sumapit ang araw ng katarungan sa altar? Ang bawat patak ng dugo sa iyong pismi ay kabayaran sa iyong kawalan ng kwenta. Huwag mong isiping porke papasok ka sa pamilyang ito ay pantay na tayo. Isang hamak na accountant ka lang na naging maswerte dahil kailangan ng anak ko ng pambura sa kanyang mga utang. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang matalas na lagari na pumuputo sa huling hibla ng pagtitimpi ni Salvacion. Sa gitna ng party, matapos siyang makita ni Marites sa labas ng library, kinaladkad siya ng matanda sa itaas na palapag. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa balat ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid ni Imelda. Ang hapdi sa pisngi ni Sally ay mabilis na kumalat, ngunit mas matindi ang hapdi ng diring-diri na kanyang nararamdaman para sa mga taong ito. Nakatayo sa gilid si Marites, ang kanyang maid of honor at matalik na kaibigan. Nakita ni Sally ang panginginig ng mga kamay nito habang pinagmamasdan ang kanyang kalagayan. Ang kislap ng pagkakasala sa mga mata ni Marites ay tila isang munting apoy na sinusubukang lumaban sa dilim ng kanyang sariling kataksilan. Mami Imelda, please, tama na po. Baka makita tayo ng mga bisita. Ang pabulong na pagsusumamo ni Marites, ang kanyang boses ay punong-puno ng kaba. Shut up, Marites! Kasama ka sa nakakaalam kung gaano katigas ang ulo ng babaeng ito.
hiyaw ni Imelda habang itinuturo ang jewelry box na nakabukas sa lamesa. Nawawala ang aking heredatong singsing at sigurado akong ang babaeng ito ang kumuha para ibenta at itago ang pera. Magnanakaw na, wala pang pinag-aralan. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang tumayo si Sally, hindi niya hinawakan ang kanyang namumulang pisingi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Imelda, isang titig na kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan niyang kinuha ang jewelry box at inayos ang mga palamuti sa loob niyon nang may katumpakan ng isang accountant. Ang sing-sing niyo po, Mami Imelda, ay hindi nawawala. Ipinadala niyo po yon kay Carmencita kaninang umaga bilang advanced wedding gift mula sa inyong pamilya. Nakalimutan niyo na po ba? Ang mahinahong sagot ni Sally. Bawat salita ay may bigat ng isang katotohanang ayaw nilang marinig. Natigilan si Imelda. Ang kaniyang muka ay dahan-dahang nawala ng kulay. Hindi niya inakalang alam ni Sally ang tungkol doon. Marahas niyang tinalikuran si Sally at lumabas ng silid. Iniwan ang dalawang magkaibigan sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nang masiguro ni Marites na wala na ang matanda, mabilis niyang hinawakan ang braso ni Sally. Sally, please, kailangan natin mag-usap. Hindi ko na kaya itong ginagawa nila sa'yo. Masyado nang malayo ang nararating ng plano ni Leandro. Tiningnan ni Sally ang kamay ni Marites na nakahawak sa kanya. Ang landas ng pagsisisi, Marites, ay hindi nagsisimula sa mga salita sa dilim. Nagsisimula ito sa pagpili kung saang panikatatayo bago tuluyang gumuho ang tulay na sinunog mo. Sally, makinig ka! Huwag kang tutuloy sa honeymoon sa probinsya. Ang nanginginig na babala ni Marites. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Leandro has already prepared the documents for your voluntary commitment. May mga tauhan siyang babayaran para saktan ka at palabasing ikaw ang may gawa sa sarili mo. Please, Sally, tumakas ka na habang may oras pa. Naramdaman ni Sally ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niya na ang impormasyong ito ay totoo dahil narinig na niya ito sa recorder. Ngunit ang marinig ito mula sa taong nagkanulo sa kanya ay tila isang panibagong saksak sa likod. Salamat sa babala, Marites, ang malamig na sabi ni Sally habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng kaibigan. Pero ang salvasyon na kilala mo ay hindi na tumatakas. Naghihintay na lang siya ng tamang tunog ng kampana. Tumalikod si Sally at lumabas sa balkona upang pakalmahin ang kanyang sarili. Dun, sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya muli ang lalaking nakaitim na jacket na sumusunod sa kanya sa bangko. Nakatayo ito sa labas ng kanyang gate, nakatingin ng diretso sa kinaroroonan niya. Sa isang saglit, inangat ng lalaki ang kanyang kamay at may ipinakitang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng post ng ilaw. Isang susi. Ang orihinal na susi ng kanyang vault na ninakaw ni Leandro noong nakaraang buwan. Sino ang misteryosong lalaking ito na tila ba may hawak ng kaisa-isang bagay na magbabalik sa kanyang kapangyarihan? At anong mangyayari kapag nalaman ni Leandro na ang kanyang maid of honor ay nagsisimula na ring maghabi ng sarili nitong katotohanan? Huwag mong asahang magmumula sa telang yan ang iyong halaga, Sally. Kahit isuot mo pa ang pinakamahal na sutla sa buong mundo, hinding-hindi niyan mabubura ang amoy ng pawis at hirap na dala mo mula sa iyong pinagmulan. Isang palamuti ka lang sa araw na ito, isang tau-tauhan na kailangang magmukhang kaaya-aya para hindi kami mapahiya sa mga panauhin. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila bawat tahi ng karayom na pilit na ibinabaon sa katinuan ni Sally. Nakatayo si Sally sa gitna ng kanyang malawak na silid, suot ang kanyang wedding gown, isang obra maestra na gawa sa pinakapinong lace at kristal. Ngunit sa kanyang pakiramdam, ang bawat hibla ng telang ito ay hindi simbolo ng kanyang pangarap, kundi isang baluti na kailangan niyang isuot bago ang huling pakikipagdigma.
Ang malamig na haplos ng tela sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya na ang bawat butil ng kristal sa kanyang damit ay binayaran ng kanyang sariling dugo at pagod. Sa gilid ng kwarto, nakaupo si Carmencita sa isang tila reynang silya, nakahalukip-kip at may suot na mapanuyang ngiti. Tita Imelda is right, Sally. The gown is too grand for you. Parang hindi ka komportable, darling. Maybe because deep inside, you know you're just keeping the seat warm for the rightful owner. Naramdaman ni Sally ang marahang pag-alon ng kanyang dibdib, nuwit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin. Ang kanyang mukha ay mukhang anghel sa ilalim ng puting belo, ngunit ang kanyang mga mata ay nadmininga sa isang uri ng apoy na hindi kailanman maiintindihan ng kanyang mga kaaway. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang hinaplos ni Sally ang laylayan ng kanyang gown. Ang kanyang mga daliri ay dumiin sa tela hanggang sa maramdaman niya ang tigas na mga palamuti. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang pagkatao na muling nabubuo sa gitna ng pagkawasak. Ang tilang ito, Carmencita, ay walang pakialam sa aking pinagmulan. Ang mahalaga ay kung sino ang nakatayo rito sa oras na tumunog ang kampana. Ang mahinahong sagot ni Sally. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng bakal. Pumasok si Leandro sa silid, bit-bit ang isang baso ng champagne. Hon, look at you. Perfect. Make sure you don't ruin that dress before tomorrow. Masyadong mahal ang ginastos ni Mommy para sa fitting na yan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sally. Alam niyang ang ginastos na sinasabi ni Leandro ay nanggaling din sa kanyang sariling credit card na palihim nilang ginagamit. Don't worry, Leandro. Magiging memorable ang araw na ito. Higit pa sa inaasahan niyo. Nang lumabas ang tatlo upang asikasuhin ang huling detalye ng reception, ang biglaang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay pumunit sa katahimikan. Ang screen ay nagpapakita ng isang numero na hindi nakatala sa kanyang contacts. Nanginginig ang mga kamay ni Sally habang sinasagot ang tawag. Isang boses ng lalaki ang kanyang narinig. Ang boses na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na pasilyo. Salvacion, makinig kang mabuti. Ang mga dokumento para sa transfer ng bahay mo ay nakatakdang ipasok sa registry bukas, eksaktong oras ng iyong kasal. Mayroong ka na lamang 12 oras para pigilan ang tuluyang pagkawala ng iyong tahanan. Ang susi na hawak ko ay simula pa lamang. Ang katotohanan ay mas malalim pa sa inaakala mo. Naramdaman ni Sally ang panlalamig ng kanyang mga paa sa loob ng kanyang mamahaling sapatos. Sino ka? Bakit mo ito ginagawa? Ang pabulong na hiyaw ni Sally. Tawagin mo na lamang akong anino ng iyong nakaraan. Magkita tayo sa tapat ng simbahan 1 oras bago ang seremonya. Huwag kang magkakamaling magdala ng kahit sino, lalo na si Leandro. Ang huling bilin ng lalaki bago tuluyang naputol ang linya. Naiwan si Sally na nakatitig sa kawalan, ang kanyang puting belo ay tila naging isang kabaong na dahan-dahang bumabalot sa kanyang hininga. Ang bawat dekorasyon sa kanyang silid ay tila naghuhudyat na ang kanyang tahanan ay tuluyan ng mawawala sa kanya bukas. Sapat ba ang tapang ng isang anghel upang labanan ang mga demonyong kanyang pinatira sa kanyang puso? O ang araw ng kanyang kasal ang magiging araw ng kanyang tuluyang pagkakalibing sa sarili niyang pangarap? Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa likod ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Marites ay nakatayo sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot habang nakatingin sa cellphone ni Sally. Huwag kayong mabibigla kung medyo kakaiba ang ikinikilos ni Sally ngayong gabi. Alam niyo naman, hindi madali ang pumasok sa isang pamilyang may pangalan at kasaysayan. Minsan, ang utak ng mga taong hindi sanay sa ganitong karangyaan ay biglang bumibigay dahil sa pressure. We're just lucky na si Leandro ay napakapasensyosong lalaki para tiisin ang kanyang mga sumpong.
Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw sa buong dining hall, kasing talim ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa porselana. Nakaupo si Sally sa dulo ng lamesa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng telang mantel. Ito ang gabi ng pamamanhikan. Isang tradisyong dapat sana ay puno ng kagalakan at pagkakaisa. Ngunit sa pagkakataong ito ay naging entablado ng kanyang pampublikong kahihiyan. Ang mga kamag-anak ni Leandro mula sa malalayong probinsya ay nakatingin sa kanya ng may halong habag at pangungutya, tila ba siya ay isang may sakit na kailangang kaawaan. Naramdaman ni Sally ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan si Leandro na nakaupo sa tabi ni Carmencita sa kabilang panig ng lamesa. Ang kanyang asawa ay abala sa pagpapaliwanag sa mga tiyahin niya tungkol sa delikadong kondisyon ng kaisipan ni Sally. "Hon, are you okay? Gusto mo na bang uminom ng gamot mo?" Ang malakas na tanong ni Leandro, sapat na para marinig ng lahat ng panauhin. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa braso ni Sally. Isang haplos na puno ng diring-diri na pilit itinatago sa likod ng huwad na pag-aalala. "Sabi ng doktor, kailangan mong umiwas sa maraming tao. Maybe you should go up and rest. Kami na ang bahala rito ni Carmencita." Naramdaman ni Sally ang matinding hiya na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila bawat pako na ibinabaon sa kanyang katinuan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, naalala niya ang kanyang yumaong ina, ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na danggal ay hindi nanggagaling sa apelido, kundi sa katotohanan. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang kinuha ni Sally ang kanyang baso ng tubig at uminom ng banayad. Hindi siya tumayo. Sa halip, lumingon siya kay Doña Imelda at ngumiti ng napakatamis, isang niting kasing ningning na mga chandelier sa kisame, ngunit may talim na tila humiwa sa hangin. "Salamat sa pag-aalala, Leandro, pero sa tingin ko, mas kailangan ng gamot na mga taong mabilis makalimot sa kung sino ang nagbayad para sa hapunang ito. Masarap ba ang steak? My credit card statement says it's top grade." Biglang tumahimik ang buong silid. Ang tunog ng paglunok ni Doña Imelda ay narinig sa gitna na nakabibinging katahimikan. Ang kislap ng galit sa mga mata ng matanda ay tila isang babala ng paparating na unos. "How dare you bring up money in front of the family?" Ang pabulong na bulyaw ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. "I'm just being practical, Mommy Imelda. Accountant, remember?" Ang mahinahong sagot ni Sally habang dahan-dahang tumatayo. Inabot ni Leandro ang kanyang attaché case at inilabas ang isang makapal na folder. "Since everyone is here, gusto ko lang i-announce na Sally and I have decided to merge our assets. Pipirmahan na natin ang final trust papers para sa magiging anak natin." Tumingin si Leandro kay Sally. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot at banta. "Sign it, Sally, para sa future ng pamilya natin." Kinuha ni Leandro ang pilak na pluma, ang plumang ibinigay ni Sally na may nakatagong recorder, at buong pagmamalaking inilagda ang kanyang pangalan sa dokumento. Inakala niya na sa sandaling yon, ang bahay at ang lahat ng ipon ni Sally ay tuluyan ng mapapasa kanya. Hindi niya alam na ang bawat kumpas ng plumang yon ay hindi pag-angkin ng yaman, kundi paglagda sa sarili niyang hatol. Nang matapos ang hapunan at nagsimula ng magsialisa ng mga bisita, dinala ni Leandro si Sally sa isang madilim na sulok ng veranda. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pag-aalala. Ang naroon na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasamaan. Marahas niyang hinawakan ang panga ni Sally at iniharap sa kanya. "Akala mo ba ay nanalo ka dahil lang nakapagsalita ka kanina? Bukas, pagkatapos ng seremonya sa simbahan, wala ka nang babalikan. Carmencita is already moving the last of your things to the garage. You will be nothing but a memory in this house." Naramdaman ni Sally ang panginginig ng kanyang panga.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa asawa. Sa kanyang isipan, ang boses ng lalaki sa telepon ay muling umalingaw-ngaw. Mayroon ka na lamang 12 oras. Leandro, ang pabulong na sabi ni Sally, ang kanyang hininga ay amoy ng pait at katarungan. Ang bukas ay hindi laging dumarating para sa mga taong ang pundasyon ay gawa sa buhangin. Isang malakas na tunog ng kidlat mula sa malayo ang yumanig sa gabi, tila ba hudyat ng pagsisimula ng huling pakikipagdigma. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Sally si Marites na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang puting sobre na may bahid ng dugo. Ano ang nilalaman ng sobre na hawak ni Marites? At anong mangyayari kapag nalaman ni Sally na ang kaisa-isang taong sumusunod sa kanya ay may dalang lihim na mas matindi pa sa pagnanakaw ng kanyang tahanan? Bawat pira-pirasong papel na nasa loob ng sobreng ito, Sally, ay dugong dumanak mula sa mga taong binalian ng pakpak ni Leandro bago ka pa man niya nakilala. Hindi ka ang una. At kung hindi natin ito ititigil ngayon, hinding-hindi ka magiging huli. Ang boses ni Marites ay nanginginig, hindi na sa takot kay Doña Imelda, kundi sa bigat ng kanyang sariling konsensya. Sa loob ng madilim na garahe ng mansyon, malayo sa ingay ng mga huling bisitang paalis, iniabot niya kay Sally ang puting sobre, ang may bahid ng tuyong dugo. Ang bawat daliri ni Sally ay nanglamig ng mahawakan ng papel. Naramdaman niya ang pait na tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling hinihiwa ng kataksilan. Naramdaman ni Sally ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Inilabas niya ang nilalaman ng sobre, mga litrato ng isang babaeng bugbog sarado, mga medical record mula sa isang ospital sa malayo, at isang sulat kamay na pag-amin ni Leandro tungkol sa isang aksidente na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng yon ay ang dating fiancé ni Leandro na nawala na lamang na parang bula matapos makuha ng pamilya de Guzman ang kanyang mana. Bakit mo ito ibinibigay sa akin na yon, Marites? Matapos mong ibenta ang pirma ko? Matapos mo akong ipahiya? Ang pabulong na hiyaw ni Sally, ang kanyang boses ay punong-puno ng nanunuyong pait. Dahil buntis din ako, Sally. Ang humihikbing pag-amin ni Marites na tila ba isang pagsabog sa gitna na katahimikan. Hindi kay Leandro, kundi sa lalaking pinatay nila sa utang para lang maisalba ang pangalan nila. Ayokong lumaki ang anak ko sa isang mundong puro kasinungalingan. Gamitin mo yan, Sally. Yan ang susi para hinding-hindi na sila makapanakit pa ng iba. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Marites. Sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman ni Sally ang isang uri ng habag. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang salvasyon ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga pusong dinurog ng mga de Guzman. Huli na para sa pagkakaibigan natin, Marites. Pero hindi pa huli para sa katarungan. Mabilis na tinahak ni Sally ang daan patungo sa likod ng simbahan, sa tagong lugar na sinabi ng misteryosong lalaki sa telpo. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, naghihintay ang lalaking nakaitim na jacket. Paglapit ni Sally, dahan-dahan itong inalis ang kanyang shades. Arturo? Ang gulat na tanong ni Sally. Si Arturo ay ang kapatid ng babaeng nasa litrato, ang dating fiancé ni Leandro. 10 taon akong nahintay, Sally. 10 taon kong hinanap ang butas sa kanilang kuta. Ani Arturo habang ibinibigay kay Sally ang orihinal na titulo ng kanyang bahay. Nakuha ko ito mula sa vault ni Doña Imelda kagabi sa tulong ng isa sa mga katulong na tinulungan mo noon. Kasama ko ang mga pulis. Nakahanda na ang lahat sa loob ng simbahan. Ang tanging kailangan na lang ay ang hudyat mo. Naramdaman ni Sally ang matinding alab sa kanyang dibdib. Ang bawat hiya at bawat pait na kanyang nilunok sa loob ng maraming buwan ay naging gasolina para sa kanyang huling pagtutuos. Tumingin siya sa dambuhalang krus sa tuktok ng simbahan. Ang tunog ng kampana ay nagsimulang umalingaw.
naunaw sa gabi, tila ba naghuhudyat ng pagsisimula ng isang banal na paghuhukom. Arturo, siguraduhin mong walang makakalabas, ang malamig na utos ni Sally. Gusto kong makita ng buong mundo kung paano gumuho ang isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay. Habang naglalakad si Sally patungo sa pintuan ng simbahan upang maghanda sa pagsusuot ng belo, nakita niya si Leandro sa malayo, nakasuot ng kanyang puting Amerikana, nakikipagtawanan kay Carmencita. Ang mapanuyang ngiti ng asawa niya ay tila isang sumpa na malapit ng maputol. Ano ang gagawin ni Sally kapag nalaman ni Leandro na ang kanyang maid of honor at ang kanyang pinakakinatatakutang anino ay nag-isa na upang tapusin ang kanyang laro? At sapat ba ang puting belo upang itago ang nagbabagang galit na sasabog sa harap ng altar? Salamat sa bahay, Sally. Honestly, napakabait mo para sa isang taong galing sa wala. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang bawat sulok ng garden mo kapag wala ka na. I'll make sure Leandro forgets you even existed. Ang boses ni Carmencita ay parang haplos ng tuyong kuko sa balat ni Sally. Nakatayo ang babae sa likuran niya sa loob ng bridal suite, suot ang kanyang eleganteng asul na dress para sa mga abay. Sa harap ng dambuhalang salamin, nakatingin si Sally sa kanyang sariling refleksyon, isang babaeng nakabalot sa pinakapinong sutla at puting lace, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kislap ng isang masayang bride. Ang kanyang mukha ay tila isang obra maestra ng pagtitiis, isang maskara ng kagandahan na nagtatago ng isang nagbabagang impyerno sa kailaliman. Naramdaman ni Sally ang marahang pagbigat ng belo sa kanyang ulo habang dahan-dahan itong inaayos ng stylist. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya ng bawat pisikal at emosyonal na sampal na tinanggap niya mula sa pamilya de Guzman. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok para sa pag-ibig. Ito ay tumitibok na ngayon bilang isang tambol ng digmaan. Nanlamig ang kanyang mga daliri sa loob ng kanyang lace gloves. Ramdam niya ang tigas ng orihinal na titulo ng bahay na nakatago sa ilalim ng kanyang malapad na laylayan. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumingon si Sally kay Carmencita at ngumiti, isang ngiting puno ng misteryo na nagpatigil sa mapanuyang tawa ng kanyang kalaban. Inabot ni Sally ang kamay ni Carmencita at hinawakan ito ng mahigpit, sapat na upang maramdaman ng babae ang kanyang determinasyon. Enjoy it while you can, Carmencita, ang mahinang bulong ni Sally. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal, ngunit kasing talim ng labaha. Ang mga bagay na kinuha sa pamamagitan ng panlilinlang ay laging may paraan upang bumalik sa kanyang tunay na nagmamay-ari ng may kasamang interes. Bahagyang natigilan si Carmencita. Ang kislap ng takot ay sandaling dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng kayabangan. You're just being bitter, Sally. Poor girl. You're lucky we even let you wear that dress. Bumukas ang pinto at pumasok si Marites. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa iyak. Lumapit siya kay Sally at iniabot ang kaisa-isang hudyat na hinihintay nito. Ang kanyang bouquet na may nakatagong remote trigger para sa projector ng simbahan. Sally, handa na si Arturo sa technical booth. Ang nanginginig na bulong ni Marites. Ang mga pulis ay nakapwesto na sa labas ng bawat exit. Walang makakatakas. Naramdaman ni Sally ang isang uri ng kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa labas ng suite, narinig niya ang unang nota ng wedding march mula sa organ ng simbahan. Ang tunog niyon ay tila isang hatol na umaalingaw, naw sa bawat sulok ng gusali. Isang huling tingin sa salamin, at alam ni Sally na ang babaeng lalabas sa pintong ito ay hindi ang biktima na nais nilang ilibing, kundi ang katarungang matagal na nilang pilit na pinapatay. It's time, ani Sally, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang puting belo upang itago ang kanyang muka.
Sa pagbukas ng dambuhalang pinto ng simbahan, ang liwanag mula sa labas ay tila sumuko sa dilim ng kanyang balak. Nakita niya si Leandro sa dulo ng altar, nakangiti ng malapad, tila isang panalo na naninig-urado sa kanyang premyo. Ngunit sa bawat hakbang ni Sally patungo sa altar, ang bigat ng kanyang sapatos sa sahig ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaon ng kasinungalingan ng mga de Guzman. Sapat ba ang tapang ng isang nobody upang yanigin ang pundasyon ng isang mapaglarong pamilya? O ang puting belo ang magiging huling saksi sa kanyang tuluyang pagkakalugmok sa harap ng altar? Ang dambuhalang pintuan ng simbahan ay dahan-dahang bumukas na naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag na tila nagmumula sa kabilang mundo. Ngunit para kay Salvacion, ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mahabang pulang karpet ay hindi paglakad patungo sa isang bagong simula, kundi pagtungo sa isang madugong labanan. Ang bawat nota ng wedding march mula sa organ ay tila bawat hampas ng martilyo na pilit na dumudurog sa kanyang katinuan, habang ang amoy ng insenso at sariwang mga bulaklak ay tila amoy ng isang marangyang libing. Sa kanyang bawat paghakbang, nararamdaman ni Sally ang bigat ng kanyang puting gown. Ang mga kristal na nakatahi rito ay tila mga pira-pirasong bubog na sumusugat sa kanyang kalooban. Sa kanyang kanan, nakita niya si Doña Imelda na nakatayo ng tuwid, suot ang kanyang pinakamahal na terno at ang isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing nakuha na nila ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa kabilad dako naman, nakita niya si Carmencita na nakasuot ng asul. Ang mga mata nito ay punong-puno ng tagumpay habang pasimpleng hinihimas ang kanyang tiyan. Naramdaman ni Sally ang panlalamig ng kanyang mga daliri sa loob ng kanyang lace gloves. Sa kanyang isipan, ang boses ni Leandro sa recorder ay patuloy na umaalingaw-ngaw, isang lason na ayaw siyang pantanan. Sally thinks she's building a future, but she's just paying for my debts. Ito ang kanyang golden moment. Sa kalagitnaan ng pasilyo, huminto ng bahagya si Sally. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang tadyang, tila isang ibong nais ng kumawala sa hawla ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa dambuhalang krus sa dulo ng altar at doon dahan-dahan niyang hinawakan ang orihinal na titulo ng bahay na nakatago sa ilalim ng kanyang laylayan. Ang gasgas ng papel sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kailanman maiintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nang makarating siya sa tapat ni Leandro, inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Ang haplos niyon ay tila gapang ng isang uod, malamig at walang kaluluwa. Sally, darling, you look like a dream. Ngiti ka naman. Baka isipin ng mga tao na pinipilit lang kita. Ang pabulong na sabi ni Leandro sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy ng alak at kataksilan. Nakangiti ako, Leandro. Higit pa sa inaasahan mo. Ang mahinang sagot ni Sally. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay tila isang malabong bulong sa pandinig ni Sally habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa technical booth sa itaas kung nasaan si Arturo. Nakita niya ang isang maliit na pulang ilaw, isang hudyat na handa na ang lahat para sa huling pagtutuos. Tumingin si Sally kay Marites na nakatayo sa kanyang tabi bilang maid of honor. Ang panging-inig ng mga kamay ng kanyang kaibigan habang hawak ang buke ay tila isang babala na ang baha ng katotohanan ay malapit ng umapaw. Ang kaba sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng tingga. Tila ba maging ang mga rebulto ng mga santo ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Humarap ang pari sa kanila. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng banal na otoridad. Leandro de Guzman, tinatanggap mo ba si Salvacion de Guzman bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan? I do, ang mabilis at matatag na sagot ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang nakatingin sa kanyang asawa.
Dinala ng pare ang kanyang paningin kay Sally. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging nakabibingi, sapat na upang marinig ang mahinang paghinga ng bawat panauhin. Salvacion de Guzman, tinatanggap mo ba si Leandro de Guzman bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan? Naramdaman ni Sally ang mabilis na pagpintig ng kanyang lalamunan. Ang kaisa-isang sagot na magtatapos sa kanyang pagiging biktima ay nasa dulo na ng kanyang dila. Lumingon siya ng bahagya kay Doña Imelda at Carmencita at nakita ang kanilang mga mukhang punong-puno ng kumpiyansa. Inabot ni Sally ang bouquet mula kay Marites at dahan-dahang pinindot ang nakatagong remote trigger. Sapat ba ang isang salita upang gumuho ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan? O ang puting belo na suot ni Sally ang magiging huling pako sa kabaong ng kanyang sariling kalayaan? Naging nakabibingi ang katahimikan sa loob ng katedral, sapat na upang marinig ang bawat pintig ng kaba sa dibdib ng mga panauhin. Nakatitig ang lahat kay Salvacion, naghihintay sa dalawang salitang magbubuklod sa kanya sa pamilya de Guzman. Sa ilalim ng kanyang belo, ang mga mata ni Sally ay hindi nakapako kay Leandro, kundi sa dambuhalang mga projector screen sa gilid ng altar na dahan-dahang nagkakaroon ng buhay matapos niyang pindutin ang munting trigger sa kanyang bouquet. Salvacion de Guzman, tinatanggap mo ba si Leandro de Guzman bilang iyong asawa? Muling pag-uulit ng pare, ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang itinaas ni Sally ang kanyang kamay at hinawi ang puting belo mula sa kanyang muka. Wala nang bakas ng luhang dumadaloy. Ang naroon ay ang isang mukhang tila gawa sa marmol, matigas, malamig, at handang pumatay ng anumang kasinungalingan. Hindi ko matatanggap ang isang lalaking ang tanging mahal sa akin ay ang mga pader na aking pinaghirapan. Ang boses ni Sally ay umalingaw, ang sa bawat sulok ng simbahan kasing linaw ng tunog ng kampana sa madaling araw. Kasabay ng kanyang huling salita, biglang nagliwanag ang mga screen. Ang marahang tugtugin ng organ ay napalitan ng isang malakas at gumaralga nga audio recording. Iyon ang boses ni Leandro, na itala mula sa pilak na plumang kanyang ibinigay. Don't worry, Ma. Carmencita's name is already on the title. See, Sally? She's just buying my debts. Isang sama-samang pagsinghap ng gulat ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga kumare ni Doña Imelda ay napahawak sa kanilang mga perlas, habang ang mga kamag-anak ni Leandro ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Nakita ni Sally ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Leandro. Tila ba ang kanyang puting Amerikana ay naging kasing putla ng kanyang sariling budhi. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang screen ay nagpakita ng mga scan na dokumento. Ang orihinal na titulo ng bahay na itinabi sa peking dokumentong may wad na pirma ni Sally. Kasunod nito ay ang video ni Leandro at Carmencita na masayang nagtatawanan habang nilalagdaan ang mga papel sa loob ng kanyang sariling library. "Sally, patayin mo yan! Anong kahibangan ito?" Ang nanggagala-iting sigaw ni Doña Imelda habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang gintong baston ay marahas na tumatama sa sahig. "Ito ang katarungan, Mami Imelda?" Ang malamig na sagot ni Sally habang humaharap sa matanda. "Ang nobody na sinasabi nyo, ang siyang magtatapos sa inyong marang, yang pagkukunyari." Nagkagalaw sa loob ng simbahan nang biglang bumukas ang dambuhalang pinto sa likuran. Ang tunog na mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga pulis sa makinis na sahig ay naging hudyat ng kanyang huling tagumpay. Pumasok si Arturo kasama ang isang pangkat na mga awtoridad. Hawak ang mga arrest warrants para sa falsification of documents at bank fraud. "Leandro de Guzman, Doña Imelda, and Marites Santos, you are under arrest." Ang maawtoridad na boses ng opisyal ay pumunit sa gitna ng ingay. Nakita ni Sally si Carmencita na pilit na nagtatago sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan.
Tiningnan siya ni Sally ng may malalim na habag. Ang bahay na ninakaw niyo, Carmencita, ay kailanman ay hindi naging inyo, dahil ang tahanan ay hindi itinayo sa kasinungalingan. Nanginginig ang buong katawan ni Leandro. Susugurin niya sana si Sally, ngunit mabilis siyang hinarang ni Arturo. Ang kislap ng mga posas na inilalagay sa kanyang mga kamay ay tila ba ang huling alahas na tatanggapin niya sa araw na ito. Naramdaman ni Sally ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib na tila ba isang dambuhalang bato ang inalis mula sa kanyang balikat. Ito ang kaisa-isang aydu na kanyang pinaglaban, ang pagtanggap sa kanyang sariling kalayaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa gilid ng altar. Si Doña Imelda ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang muka ay balot ng matinding paghihirap habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Ang kahihiyan ay tila naging isang pisikal na lason na tuluyan nang bumasag sa kanyang matandang puso. Lalapitan ba ni Sally ang babaeng nagpahirap sa kanya sa huling sandali? O tuluyan na niyang tatalikuran ng pamilyang sumira sa kanyang pangarap? Ang puting belo na dapat ay simbolo ng aking panunumpa ay dahan-dahang nalaglag sa malamig na sahig ng katedral, naging isang madilim na saksi sa pagkabulok ng inyong mga kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, ang bawat hiyaw ni Leandro at ang mahihirap na paghinga ni Doña Imelda ay tila naging isang malungkot na simponya ng katarungan. Nakatayo ako sa gitna ng altar, hindi bilang isang babaeng iniwan, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling kaligtasan. Dahan-dahang lumapit ang mga paramedics upang asikasuhin si Doña Imelda. Ang kanyang muka na dati ay punong-puno ng pagmamataas ay naging isang maskara ng purong takot at panghihina. Pinanood ko siyang isakay sa stretcher. Ang kanyang gintong baston ay naiwan sa tabi ng upuan, isang palamuting wala na ring kapangyarihan. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naroon ay ang isang mabigat na pagtanggap na ang bawat sugat na kanyang idinulot ay bumalik sa kanya sa parang hindi niya kailanman inasahan. Naramdaman ko ang marahas na paghila ng mga pulis kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pilit niyang tinititigan ang mga screen na patuloy na nagpapakita ng kanyang kataksilan. "Sally, please! Mag-usap tayo! I did this for our future. You're making a big mistake," ang nanggagalaiting sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. "Don't do this to me. Mahal kita, Sally." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong hinubad ang aking lace gloves at inilapag ang mga ito sa ibabaw ng marriage contract na hindi ko kailanman nilagdaan. "The only mistake I made, Leandro, was believing that a man like you actually had a heart. Ang mahal mo ay hindi ako, kundi ang bawat porsyento ng interes na maaari mong makuha mula sa aking mga pinaghirapan. Ngayong wala na ang maskara mo, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ay isang basyong sisidlan na punong-puno ng utang at kasinungalingan." Sa gilid ng altar, nakita ko si Marites na nakaposas na rin. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang pagsisisi. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon, isang titig na humihingi ng tawad na alam niyang hindi ko pa kayang ibigay. Ang pagkakanulo niya ay tila isang malalim na pilat na mananatili sa aking alaala. Isang paalala na maging ang pinakamalapit na kaibigan ay maaaring maging pinakamatalim na kutsilyo. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng dahan-dahang pag-alis ng mga pulis at panauhin, nakita ko sa sahig ang aking tanso na susi. Ang susi ng bahay na kinuha nila sa akin. Marahil ay nalaglag ito mula sa aking bouquet noong pinindot ko ang trigger. Dahan-dahan akong yumuko at pinulot ang susi. Naramdaman ko ang lamig ng metal sa aking palad, isang texture na nagpaalala sa akin ng 10 taon ng aking pagkayod. Ang susi na ito ay hindi na lamang susi ng isang gusali.
Ito ay susi ng aking muling pagkabuhay. Lumapit sa akin si Arturo. Ang kanyang muka ay kalmado. Tila ba ang isang dekadang pighati sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay dahan-dahan na ring naghiilom? It's over, Sally. Hacienda de Guzman is no more. Ang lahat ng dokumentong nakuha natin ay sapat na para masiguradong hinding-hindi na sila makakatapak sa kalsadang ito ng malaya. Salamat, Arturo. Salamat sa pagiging anino ng katarungan. Ang mahinakong sagot habang mahigpit na hawak ang susi. Habang naglalakad ako palabas ng simbahan, bawat yabag ng aking sapatos ay tila bawat pintig ng isang bagong simula. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang sumabog sa labas, ngunit hindi ko sila nilingon. Dahan-dahan kong kinuha ang marriage certificate mula sa kamay ni Arturo at, sa harap ng dambuhalang pinto ng simbahan, marahas ko itong pinunit sa dalawa. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay naging huling hudyat ng aking kalayaan. Bumalik ako sa aking bahay. Ang bahay na aking pinaghirapan. Nang pumasok ako sa loob, naramdaman ko ang katahimikan. Wala na ang boses ni Carmencita. Wala na ang pangungutya ni Doña Imelda. Ngunit habang tinitingnan ko ang malalawak na silid, naramdaman ko ang isang malaking kawalan. Hindi ito ang tahanan na aking pinang-arap. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Sa pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng maduming duster, may pasa sa mukha, at hawak ang kaisa-isang plastic na bag ng kanyang mga gamit. Salvasyon? Nabalitaan ko ang nangyari sa balita kanina, ang nanginginig na sabi ng babae. Wala na akong matuluyan. Sabi nila, ikaw ang marunong tumulong sa mga katulad ko. Naramdaman ko ang muling pagpintig ng aking puso. Sa sandaling yon, alam ko na kung bakit ko binawi ang bahay na ito. Lumipas ang 3 taon at ang mga pader na dati ay saksi sa mga bulong ng kataksilan ay dahan-dahang binalot ng mga kulay ng bagong pag-asa. Ang bahay ni Salvacion ay hindi na lamang isang gusaling yari sa semento at bakal. Ito ay naging isang buhay na santuwaryo para sa mga kababaihang binalian ng pakpak ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanila. Sa bawat kanto ng hardin kung saan dati ay nagtatago si Sally upang umiyak, ngayon ay maririnig ang tawanan ng mga bata at ang mahinang awit ng mga inang muling bumubuo ng kanilang sariling tadhana. Nakatayo si Sally sa beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang suot na simpleng puting blusa ay sumasabay sa ihip ng preskong hangin ng hapon. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang panunuyo ng lalamunan sa tuwing maririnig ang tunog ng sasakyan sa labas. Ang kanyang mukha, bagaman may mga bakas ng bawat laban na kanyang hinarap, ay nagliliwanag sa isang uri ng kapayapaa ang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Sally, heto na ang mga bagong tela para sa proyektong pananahin natin. Ang masiglang tawag ni Lola Isang habang dahan-dahang lumalapit inaalalayan ni Arturo. Ang matandang mananahi ay mas maaliwalas na ang mukha ngayon. Tila ba nabuhayan din ang sariling kaligtasan sa piling ng mga tinutulungan nila? Salamat, Lola. Salamat, Arturo. Ang nakangiting sagot ni Sally. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng palad ni Arturo sa kanyang balikat. Isog haplos na puno ng respeto at tahimik na paghanga. Hindi naging madali ang landas patungo sa paghilom. Ngunit sa bawat araw na magkasama silang nagtatrabaho para sa pundasyon, dahan-dahang natutunan ni Sally na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagnanakaw, kundi nagpapalaya. Sa malayo, sa loob ng malalamig na rehas ng bilangguan, sina Leandro at Marites ay nananatiling mga bilanggo ng kanilang sariling kasakiman. Ang yaman na kanilang ipinagmalaki ay naglaho ng parang usok, at ang danggal na kanilang pilit na iningatan ay naging isang madilim na mansa sa kanilang kasaysayan. Maging si Doña Imelda, na ayon sa balita ay mag-isa na lamang sa isang maliit na pasilidad para sa mga may sakit, ay wala ng boses na pakikinggan ng sinuman.
Ang kanilang karma ay hindi nanggaling sa galit ni Sally, kundi sa mismong bigat ng kanilang mga maling desisyon. Ito ang kanyang huling golden moment. Kinuha ni Sally ang tanso niyang susi at tinitigan ito sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi na niya ito itinago sa kanyang bulsa ng may takot. Sa halip, ibinigay niya ito sa isang babaeng kapapasok pa lamang sa gate. Isang babaeng luhaan at sugatan, gaya niya noong una. Nandito ka na sa iyong tahanan, ang marahang bulong ni Sally habang inaalalayan ang babae papasok. Dito, ang iyong pangalan ay hindi na muling mabubura. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay kahel at ginto sa langit, huminga ng malalim si Salvacion. Natutunan niya na ang tunay na salvasyon o kaligtasan ay hindi matatagpuan sa isang altar o sa isang wedding ring. Ito ay matatagpuan sa tapang na tumayo sa gitna ng unos, sa lakas na bawiin ang kinuha sa iyo, at sa kakayahang maging liwanag sa madidilim na buhay ng iba. Ang kaniyang kwento ay hindi nagtapos sa isang punit na marriage certificate. Ito ay nagsimula sa bawat pintong kanyang binubuksan para sa mga pusong nais muling mabuhay.